Ang pag-usapan naman natin sa video na to guys, yung pagiging impatience natin or in Tagalog ay kawalan ng pasensya, no? Kasi marami sa atin ang may ganitong pag-uugali, no? Aminin man natin o hindi, talagang lahat tayo guys, no? Dumadanas ng ganito, no? May mga time talaga na talagang nawawalan tayo ng control sa sarili natin, no? Nararamdaman talaga natin itong pagiging impatience natin, no? Lalo kapag may mga halimbawa, inuumpisahan ka na bagay, tapos hindi mo pa nakikita yung resulta, kumbaga walang progress, di ba? Kumbaga, gusto mo na maging successful ka, pero hindi talaga umaayon yung pagkakataon. Doon nagtitrigger yung impatience natin, no? Nawawalan tayo ng pasensya or naiinip tayo kasi gusto natin agaran na resulta, gusto natin instant success, no? Pero kapag hindi umaayon yung mga pangyayari sa buhay natin, sa kagustuhan natin, doon tayo nakakaramdam nitong impatience na to, no? So, pag-usapan natin sa video na to guys, no, kung ano nga bang nag-trigger sa atin, kung bakit nararamdaman natin itong impatience na to, at saka ano-ano nga ba ang mga consequences na hatid ng pagiging impatience natin sa buhay natin guys, no? So, ano nga ba ang dahilan kung bakit nag-trigger yung pagiging impatience natin? Number one na talaga dyan, kapag nakaka-experience tayo ng mga delays at saka mga obstacles, no? Isa ito na nag-trigger sa atin para maramdaman natin itong impatience, no? Halimbawa, pila tayo kasi gusto natin kumuha ng mga government clearances na yan, kung ano man yung gusto nating kuhanin, tapos ang haba-haba ng pila. Diba, minsan nakakaramdam tayo ng impatience, no? Naiinip tayo kasi nga ang tagal nating makarating doon sa unahan, napakahaba ng pila natin, ang taas ng number natin, eh gusto natin tayo ang mauna, tayo ang nasa unahan, di ba? Kaya nakakaramdam tayo ng impatience. Ang impatience na to guys, no, nililink siya sa frustration, nililink siya sa anger, nililink siya sa hypertension. Kasi kapag ikaw impatience ka, isa lang ibig sabihin nun, ang kasunod na mararamdaman mo kapag impatience ka ay maiinis ka, magagalit ka, di ba? Magkaroon ka ng hypertension, di ba? Iinit agad yung ulo mo kapag ikaw ay impatience, no? So, kapag ikaw pinag-antay ka, pumila ka ng sobrang haba, di ba? Magti-trigger sa iyo itong impatience na to para maging irritable ka or maging mainisin ka, di ba? Mainis ka kapag nasa pila ka na, lalo na kapag ang bagal ng usad, aminin man natin o hindi, naiinip talaga tayo, no? At saka halimbawa sa traffic, di ba, kapag nasa biyahe ka tapos yung hindi umuusad yung sasakyan, halimbawa may pasok ka, sobrang traffic, late ka na, no? Ang mangyayari sa iyo, mag-iinit yung ulo mo. Baka makapagsalita ka pa ng hindi maganda na pati yung mga ibang tao na wala namang kinalaman sa pagiging impatience mo ay madadamay mo pa kasi nga irritable ka, naiinis ka kasi gusto mo makarating ka na, ayaw mo malate ka, ayaw mo na mahuli ka doon sa papasukan mo. Maging impatience ka, no? Kasi ako nadanas ko to noong ako ay nagtatrabaho pa. Kasi malayo yung inuuwian ko sa pinapasukan ko, no? So, madalas talaga ako maka-experience ng traffic sa daan, lalo na kapag may mga aksidente, lalo na kapag pasukan, di ba? Lalo na kapag mga rush hour, asahan nyo na talagang matraffic, no? Pero, ako, kapag halimbawa may pasok ako, tapos alam ko talaga sa sarili ko na malilate na ako, no? Nababalisa ako, nagwo-worry ako, tapos parang gusto ko nang bumaba doon sa sinasakyan ko, takbuhin ko na lang papuntang trabaho kasi feeling ko mas mabilis pa yung pagtakbo ko kaysa doon sa usad ng sasakyan, no? Kaya hindi talaga magandang maging impatience tayo kasi pwede tayong magpabigla-bigla ng mga decisions natin na pwede nating pagsisihan bandang huli, di ba? Pangalawa naman ang dahilan kung bakit nagtitrigger sa atin itong impatience ay kapag hindi mo na-meet yung expectations mo doon sa tao na yun. Halimbawa na lang, nagpasadya ka, no? Nagpa-customize ka ng items or kung ano man yung bagay na yan na pinakustomize mo, tapos nung dumating sa'yo, hindi mo nagustuhan, di ba? Ang mangyayari sa iyo, no, magiging impatience ka, di ba? Mawalan ka ng pasensya doon sa tao na yun na naggumawa kung ano man yung pinasadya mo kasi nga hindi mo siya nagustuhan, no? Baka mamaya magkaroon pa kayo ng argumento na dalawa, di ba? Mag-away pa kayo dahil lang doon sa pinakustomize mo na product na yun na hindi pumasa sa expectations mo. Kaya hindi maganda na magpabigla-bigla tayo sa pag-decisions natin kapag tayo ay impatience, no? Kasi maaaring yung magiging kahinatnan nun ay para sa kapahamakan natin, di ba? Mapahamak pa yung sarili natin, no? Pangatlo naman na nag-trigger sa atin kung bakit nakaramdam tayo ng impatience ay kapag nakaramdam tayo ng stress at saka anxiety, di ba?
yung stress na stress ka, tapos wala ka pang tulog. Kapag ganito ang nararamdaman mo kasi guys, no, hindi mo kayang i-tolerate yung mga delays na yan, yung mga setback sa buhay mo, di ba? Wala kang pasensya na i-tolerate yung mga ganyan kapag ang pakiramdam mo ay stress na stress ka or di kaya hindi ka nakakatulog, di ba? Asahan mo na guys, no, na kapag ganito ang nararamdaman mo, kapag ganito ang situation mo, magti-trigger sa iyo itong impatience na to, no? Sabi dito sa Romans chapter 12 verse 12, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Dapat daw magalak pa rin tayo habang umaasa tayo na makamtan din natin kung ano man yung mga ninanais natin. Maging pasensyoso tayo sa mga kahirapan na nangyayari sa buhay natin, no? At maging constant tayo sa prayer, di ba? Habang nag-aantay tayo sa kung ano man yung inaantay natin na mangyari sa atin, ay ipag-pray natin. Malay nyo, tumugon si God sa prayer natin, tugunan niya kaagad kung ano yung mga kahilingan natin, ipagkaloob niya, di ba? Kaya yan ang nakasaad dito, maging constant tayo sa prayer natin. At saka, ipinag-uutos din sa atin dito sa Psalm 37 verse 7 to 8, be still before the Lord and wait patiently for Him. Fret not yourself over the one who prospers in his way, over the man who carries out evil devices. Refrain from anger and forsake wrath. Fret not yourself, it tends only to evil. Nakasaad nga dito na ipinag-uutos sa atin na be still. Manahimik daw tayo at maging kalmado tayo sa harap ng Diyos, at dapat daw ay mapagpasensya tayong mag-antay sa Diyos, di ba? Huwag daw tayong mag-alala kapag halimbawa may mga nakikita man tayo ng mga tao na umuunlad na sila sa sarili nilang paraan, di ba? Iwasan daw natin ang magalit, di ba? Kasi ang galit daw natin na ito ay maglilid lang sa atin ito para makagawa tayo ng mga evil na mga gawain, di ba? Para magkaroon tayo ng mga evil desires or mga evil works. Kaya dapat ay iwasan natin itong anger na ito. Sa halip ay magkaroon tayo ng pasensya, i-build natin itong pasensya natin, no, para hindi natin maramdaman itong anger or itong pagiging irritable natin, no. At saka, number 4 naman na dahilan, no, kung bakit nagtitrigger sa atin ang pagiging impatient natin ay itong fear or itong takot, no. Kasi kapag takot ka, halimbawa, takot ka na mabigo, takot ka na mawalan, or takot ka na hindi mo marating yung patutunguhan mo or ano man yung layunin mo sa buhay mo, mag-trigger sa iyo itong impatience na to, no? Pag nag-trigger sa itong impatience na to, maging dahilan pa ito para magpabigla-bigla ka ng mga decisions mo, di ba? Makapag-decisions ka ng hindi maganda or di kaya mag-give up ka na kung ano man yung mga inumpisahan mong gawin. Or ang mangyayari sa iyo, magpabigla-bigla ka ng decisions mo, maaaring susukuan mo itong kung ano man yung ginagawa mo na nawalan ka ng pasensya, nawalan ka ng tiyaga, di ba? Ang mangyayari sa iyo, magi-give up ka na, di ba? Susukuan mo na kapag ganito ka, impatience ka masyado, di ba? Hindi ka marunong mag-antay. Kaya ang nangyayari, susuko na. Kaya hindi mo tuloy makamtan kung ano man yung gusto mong makamtan dahil sinukuan mo na. At saka, panglima naman na dahilan na nag-trigger sa atin kung bakit nakakaramdam tayo ng impatient ay ito talagang desire natin na gusto natin ng agara na resulta. Gusto natin mabilisan, di ba? Kasi tayo na mga tao, ganun talaga yung gusto natin instant success. Kaya nga yung iba, kung ano-ano na lang ginagawa para lang magkaroon ng instant success kasi ayaw nga nilang dumaan sa process, no? Pero, sa ayaw man natin at sa gusto, si God ay dumadaan talaga sa process, no? Kung ano man yung breakthrough na gusto ni God na ibigay sa atin ay talagang dumadaan sa process. Wala talagang instant na success kay God, no? Kasi gusto nga ni God, hubugin tayo muna bago natin matanggap yung breakthrough. Talaga kailangan prepare tayo bago natin matanggap yung breakthrough. Kahit iyakan mo pa yan, kahit magalit ka pa, kahit na maging impatience ka pa, hindi talaga ibibigay ni God sa'yo yan kapag hindi ka pa prepared, no? Kasi ganun nga si God, gusto niya, kung ibigay man niya yung breakthrough para sa'yo, gusto niya, prepare ka, alam mo na kung ano yung gagawin mo, alam mo ng pangasiwaan kung ano man yung breakthrough na ibibigay niya sa'yo, no? Pero kung tayo, impatience tayo, mamadali tayo kasi gusto nga natin instant success, hindi tayo makapag-antay, hindi natin matatanggap itong breakthrough na asam-asam natin, no? Kaya hindi talaga maganda ang ugaliin itong pagiging impatience na to, guys, no? Kasi nga, may hatid na hindi magandang consequences sa atin. At saka pang-anim naman na dahilan kung bakit
nagtitrigger sa atin itong impatience ay maaaring lumaki tayo ba na laki sa layaw, kung sabi nila, spoiled, di ba? Pinalaki ka ng magulang mo na nakukuha mo lahat ng gusto mo. Halimbawa, may achievement ka sa school, may reward agad kasi ganun ang uso, diba? Sa mga mayayaman, sa mga mapipera. Kahit naman hindi mapipera, no? Kapag may achievement yung anak nila sa school, binibigyan ng reward ka agad, no? Siguro nakasanayan mo na ganun na spoil ka nung bata ka. Lahat ng gusto mo, nakukuha mo. Kapag may achievement ka, kahit kunti na achievement, may reward ka kaagad. Nakasanayan mo hanggang paglaki, kaya paglaki mo, kapag hindi umaayon sa iyo yung mga pangyayari sa buhay mo, halimbawa, may mga inumpisahan kang gawin, tapos hindi mo agad nakuha ang resulta, halimbawa, nagnegosyo ka, hindi agad nagkaroon ng progress, di ba? Hindi agad umangat yung negosyo mo, hindi agad pumatok yung negosyo mo, nawawalan ka ng pasensya kasi gusto mo nga agaran na resulta, talagang susukuan mo kung ano man yung inumpisahan mo, at saka, halimbawa, nagtatrabaho ka, gusto mo agad ng promosyon, ayaw mo dumaan sa process, ayaw mo dumaan sa preparation, gusto mo na ma-promote ka kaagad ng ganun-ganun na lang, may process ang promosyon, di ba? Kaya, ang mangyayari sa'yo, susukuan mo, magi-give up ka na hanggang sa hindi mo talaga marating kung ano yung gusto mong marating, no? Pagpito naman na dahilan kung bakit nagtitrigger sa atin itong impatience natin, maaaring environmental factors, no? Isa sa dahilan talaga itong halimbawa nasa crowded na lugar ka, no? Katulad na lang ng ano, no, nangyari sa akin, no? I-share ko lang sa inyo yung nangyari sa akin. Dati, noong dalaga pa ako, no, nagtatrabaho ako sa department store. Ano yun, Holy Week yun. Walang pasok ng Biyernes Santo kasi close yung department store na pinapasukan namin. Kami na magkakasama doon sa department namin, nagkayayaan kami na pumunta ng grotto, no? Doon namin i-celebrate yung Holy Week namin, yung Biyernes Santo namin, no? Doon kami mag-celebrate sa grotto. So, pagka-out namin sa trabaho, pumunta na kami. Tapos, nilakad lang namin yung papunta ng grotto, ang layo, pero talagang yun ang usapan namin na maglakad kasi nga gusto namin mag-sacrifice, di ba? Pagdating na namin doon sa grotto, siksikan, sobrang dami talaga ng tao, hindi ko talaga ina-expect na ganun kadami yung tao, as in talaga, no, parang hindi ka na makahinga sa sobrang siksikan. Tapos ang kalsada nila ay hindi naman sobrang laki, may mga nakapark pa na mga bus, mga sasakyan siguro ng mga pumunta rin na gustong mag-sacrifice. Tapos siksika na nga, tapos medyo umuulan-ulan pa, may nag-away pa sa loob ng simbahan. So ngayon, kasi takot nga ang mga tao kasi may nag-away sa loob ng simbahan, as in talaga matinding away. Ang mga tao nagtutulakan palabas kasi ayaw madamay doon sa away na yun, no? So kami naman, napapasok pa lang ng simbahan, naipit kami doon sa mga tao na nagtutulakan, no? Grabe, may mga nahimatay, may mga natumba, kasi nga nagtutulakan nga palabas kasi gustong lumabas yung mga nasa loob ng simbahan kasi ayaw madamay doon sa away kung may nag-away sa loob, no? So kami naman na magkakasama, ang dami namin, 15 kami na pumunta, no? Pero lumabas kami na 3 na lang kami magkakasama at ang mga baon namin wala kami napakinabangan dahil binitawan talaga namin at hindi na kayang gawa ng paraan para madala pa namin, no? Kung hindi pa kami nakapasok doon sa kainan, sa karinderya na yun, pinapasok kami ng may-ari ng karinderya para palabasin kami doon sa likod nila, hindi kami makaalis doon sa crowded na lugar na yun, baka matrap kami, no? Baka doon pa magtapos yung buhay namin kasi nga sobrang siksikan talaga. Ganong situation, no? Nakakairita, nakakawala ng pasensya kapag ganun ang mga situation, no? Kaya talagang hindi talaga maganda na mag-trigger sa atin itong impatience kasi katulad na lang noong nangyari doon sa nag-away. Dahil nga crowded, di ba? Hindi sila makagalaw. Kaya sila nag-away siguro, no? Yun siguro ang dahilan kung bakit nag-away sila. Siguro nga nagkagit-gitan or nagkasikuhan. Hindi natin alam kung ano ang dahilan, di ba? Nag-away pa na ang daming nadamay, di ba? At saka, kapag nasa lugar tayo ng yung maingay na lugar, pwedeng mag-trigger yung impatience natin kapag nasa lugar tayo na maraming maiingay, may mga nagsisigawan, lalo na kapag tayo, introvert tayo, may sariling mundo tayo, ayaw natin ng maingay, gusto natin tahimik na lugar, maaaring makaramdam tayo ng impatience, di ba? Pwedeng maging irritable ka nang dahil sa ganung pangyayari, no? At saka, di ba, may ka-meet up ka, tapos pinag-antay ka ng matagal, alam mo na kapag Pilipino tayo, halimbawa, alas 6 ang usapan, darating yan alas 8:30, di ba? Talagang marami ang mga tao na ganun, no? Ako danas ko to, no? Kasi ako talaga pag sinabing ang call time ay ganito, mas maaga pa akong dumarating doon sa call time na yun. Kasi nga,
nahihiya nga ako magpaantay sa tao kasi syempre, hindi mo pa kabisado yung ugali ng tao na yun, baka mamaya mainipin yun, magagalitin yun, di ba? Magiging dahilan pa yung pagpapaantay mo para mag-away kayo or para makaramdam siya ng galit. Kaya ako talaga, no, iniiwasan ko yung mga ganong pangyayari. Kaya kapag ako may kausap ako, kung ano yung oras ng call time namin, dumarating ako ng maaga, no? Pero ako ilang beses na akong naka-experience na pinag-antay ako ng matagal. May pag-uugali din akong pagiging impatient kasi naranasan ko yan, no? May dating kaibigan ko, no? Magmi-meet up kami kasi nire-recruit niya ako doon sa pinapasukan niyang trabaho. Kasundo kami na mag-meet up sa isang lugar, no? So talagang pinaantay niya ako kasi malayo naman kasi yung inuuwian niya. Ang tagal kong nag-antay, as in parang 2 oras mahigit ako nag-antay, no? Naiirita talaga ako, as in naiinis ako kung ano-ano na yung mga sinasabi ko sa kanya na siya na nga yung nangangailangan sa akin, ako pa yung pinag-aantay niya. Diba? Hindi talaga maganda na impatience tayo kasi kapag impatience tayo, kahit kaibigan natin, mapagsasalitaan natin ng hindi maganda, diba? Kasi nga, mawawalan tayo ng control sa pag-uugali natin kapag impatience tayo, lalabas na talaga yung pagiging masungit natin, lalabas yung pagiging irritable natin kapag tayo ay naiinip, kapag tayo ay walang pasensya, diba? Masisira pa yung relationship mo sa kaibigan mo, diba? Pag-usapan natin dito guys, no, kung ano nga ba ang mga consequences na hatid ng pagiging impatience natin kasi sa ayaw man at sa gusto natin, talagang maraming hatid na consequences sa atin ito pagiging impatience natin, no? Number 1 na talaga na consequences na dala ng pagiging impatience natin ay masisira ang relationship natin. Halimbawa, relationship natin sa family natin, relationship natin sa kaibigan natin, relationship natin sa asawa natin or sa girlfriend or boyfriend natin kapag tayo walang pasensya, kunting hindi pagkakaunawaan lang, tapos impatience ka kaagad, di ba, wala kang pasensya, hindi mo nakokontrol ang sarili mo, pwede mong pagsalitaan ng hindi magaganda yung kaibigan mo or yung pamilya mo or yung karelasyon mo na pagsisihan mo sa bandang huli, di ba? Halimbawa, impatience ka tapos magkaaway kayo ng asawa mo or magkaaway kayo ng kaibigan mo or kung sino man yung family member mo. Sa pagiging impatience mo, makapagbitaw ka ng hindi magagandang salita or di kaya masaktan mo sila physically, di ba? Ano ang magiging resulta nun? Pwede ka pang makulong, pwede ka pang magbayad ng danyos, di ba? Masisira pa yung relationship mo sa mga mahal mo sa buhay. Kaya hindi talaga maganda na tayo ay impatience kasi sisirain ito yung relationship natin sa pamilya natin, di ba? Pangalawa naman na consequences ng pagiging impatience natin ay nakaka-increase siya ng stress at saka anxiety, di ba? Kasi itong pagiging impatience natin, ito pa yung magiging dahilan para tumaas yung level ng stress hormones natin tulad ng cortisol at saka adrenaline na yan, no? Kapag tumaas ang stress hormones ng katawan natin ay hindi maganda ang dalang impact nito sa physical at saka sa mental health natin, no? Kaya dapat lang talaga na iwasan natin itong pagiging impatience natin kasi magbibigay ng kapahamakan sa atin ito, no? At saka, kapag ikaw, impatience ka, kasi nga tulad ng sinabi ko, ang impatience ay nililink siya sa anger, nililink siya sa frustration, nililink siya sa hypertension, no? So ngayon, kapag impatience ka, pwedeng tumaas ang blood pressure mo, di ba? Kasi syempre kapag impatience ka, mag-trigger yung impatience mo para makaramdam ka ng sobrang galit, di ba? Para mainis ka, makaramdam ka sobrang galit hanggang sa tumaas yung blood pressure mo, di ba? Pag tumaas yung blood pressure mo, di ba, atakihin ka pa, magiging dahilan pa para mapahamak yung buhay mo. At saka, ang impatience na ito ay pwede ring maging dahilan ng obesity ng isang tao, no, para tumaba ka ng husto kasi ang mga tao na impatience, kasi nga mainitin sila, magalit sila, kaya ang tendency, ang focus nila ay ituon na lang nila doon sa pagkain, no? Sobra-sobrang pagkain kasi nga gusto nilang kalimutan yung kung ano man yung galit na meron sila sa tao, no? Gusto nilang mapawi yung pagkainip nila, gusto nilang makalimutan kung ano mang galit meron sila sa tao. Ang ginagawa nila ay ipino-focus nila yung atensyon nila sa pagkain, di ba? Minsan pa sobra-sobrang pagkain ang ginagawa para lang ma-overcome nila yung impatience nila doon sa pagkain nila, binabaling yung atensyon nila, no? Magiging sobrang taba ka pa, no? Malaki ang tendency na magiging obese ka kapag ganun ang pag-ugali mo na. At saka, ang pagiging impatience din,
ay maging dahilan para magkaroon ka ng premature aging, di ba? Tatanda ka kaagad kasi syempre, di ba? Madali kang magkaroon ng wrinkles kasi nga lagi kang galit. Humukha kang matanda kahit na medyo bata pa yung edad mo, pero dahil nga stress ka palagi, dahil nga may anxiety ka, dahil sa pagiging impatience mo, tatanda agad yung itsura mo, di ba? Magkaroon ka pa ng premature aging, no? Yan ang isa sa consequences ng pagiging impatience natin. At saka, sa pagiging impatience natin, mahihirapan tayo na bumuo ng tiwala at bumuo ng intimacy sa kapwa natin, di ba? Kapag tayo kasi impatience ay may pag-uugali tayo ng pagiging insensitive natin at saka arrogante tayo, no? Mayayabang tayo kapag tayo ay impatience, di ba? Tapos, maaaring hindi ka mapagkatiwalaan kapag impatience ka kasi nga, kapag impatience ka, nagpabigla-bigla ka na lang ng mga decisions mo, maaaring hindi ka mapagkatiwalaan ng tao, kaya mahirapan ka na makabuo ng tiwala mula sa ibang tao at mahirapan ka na bumuo ng intimacy or hindi mo makapalagay ang loob yung kapwa mo kapag ganito ang ugali mo na impatience ka. At saka pagdating naman sa mga decision making mo, maaaring makapag-desisyon ka ng mga poor na decision, no? Kasi nga kapag ikaw impatience ka, maghahatid sa iyo to para magkaroon ka ng rush na mga decisions na hindi mo na pinag-iisipan. Hindi mo na kinoconsider yung mararamdaman ng iba, hindi mo na kinoconsider kung mag-benefit ka ba doon sa decision na yon or mag-benefit ba yung kapwa mo. Ang pagiging impatience mo, maglilid to sa iyo sa procrastination, yung halimbawa, may mga importante kang gagawin, di ba? Halimbawa, may mga nakaschedule kang gagawin na mga importante, pero ikaw ay impatience, ikaw ay wala sa mood kasi nga impatience ka, irritable ka, naiinis ka, di ba? Naiinip ka. So, ang mangyayari sa'yo, ipagpaliban mo yung mga importante na gagawin mo, yung mga nakaschedule na gagawin mo kasi nga wala ka na sa focus, kasi nga irritable ka na, kasi nga impatience ka na, no? So, masisira pa kung ano man yung mga mahahalagang bagay na dapat na gagawin mo. Masisira pa yung plano mo. Itong pagiging impatience natin, maglilid din ito sa atin para ma-miss natin yung mga opportunities na pwedeng dumating sa buhay natin. Kasi, di ba, halimbawa, no, bala ka nang i-promote ng kumpanya pinapasukan mo, pero bago ka i-promote ay may mga pagsubok yan, no? May mga trials and tribulations yan. Susubukan ka ng company kung hanggang saan ang kaya mo, kung kaya mo bang magtrabaho under pressure, or kung kaya mo ba yung mga stressful situations sa buhay mo, di ba? Kaya mo bang magtrabaho under pressure, no? Talagang may mga pagsubok na gano'n, no? May dadanasin ka talagang gano'ng pagsubok, no? Pero kung ikaw mainipin ka, kung ikaw impatience ka, ayaw mo dumaan sa test, ayaw mo dumaan sa preparation, ang gagawin mo, magre-resign ka, magi-give up ka kaagad, no? Kasi nga ayaw mo ng process, ayaw mo ng tinitest ka, kaya ang gagawin mo, susukuan mo kaagad, no? So, maaaring ma-miss mo yung opportunity na yun na pwede kang mag-progress, di ba? Pwede ka nang magkaroon ng asenso sana kasi nga mapupromote ka na, pero sinukuan mo, kaya ang mangyayari sa'yo ay hindi mo marating kung ano man yung gusto mong marating, no? Mamimiss mo ang opportunity na yun, no? Sa halip na maging impatience tayo, anong sabi sa atin sa Bible? Sabi dito sa Psalm chapter 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart and wait for the Lord. Ang nakasaad dito, mag-antay daw tayo sa Diyos, at saka sa pag-aantay natin na yon ay maging malakas tayo at maging matapang tayo para magkaroon tayo ng pag-asa na ituloy kung ano yung laban natin. Habang nasa waiting season tayo, huwag tayong sumuko, kung hindi patuloy tayong umasa na talagang ibibigay ni God kung ano yung nararapat na para sa atin, no? Lalo na kapag ang inaasam-asam nyo, ang gusto nyong matanggap kay God ay breakthrough. Alam naman natin na ang breakthrough ni God ay talagang dumadaan sa process, no? Wala talagang instant kay God, no? Kasi nga, gusto ni God kapag ibigay niya yung breakthrough sa inyo, gusto niya prepared na kayo, gusto niya dumaan kayo sa process, dumaan kayo sa preparation para kapag napasa inyo na yung breakthrough, alam nyo na kung ano yung gagawin nyo. Alam nyo na kung paano nyo pangasiwaan kasi nahubog na kayo ni God, no? Ganun ang process ni God, no? Pero kung tayo, hindi natin kayang mag-antay, susuko at susuko tayo, maaaring mag-give up tayo, no? Ayaw na natin kasi nga hindi natin nakuha agad yung mga gusto natin, no? Natagalan, nainip tayo, kaya ang ginagawa natin,
magi-give up tayo kaagad. Kaya mahalaga talaga na antayin natin ano yung plano ni God sa atin. Mag-antay tayo ng perfect timing ni God, diba? Yan ang mahalaga sa atin, guys, no? At saka, sa halip na maging impatient tayo, pinag-uutos sa atin dito sa Ephesians chapter 4, verse 2, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Saan nga dito? Sa halip na maging impatient tayo, pinag-uutos sa atin na maging humble tayo, maging malumanay or maging maamo tayo sa isa't isa, at saka magkaroon tayo ng pasensya sa isa't isa, no? Kasi dito natin maipakita sa isa't isa na mahal natin sila, no? Kasi nga marunong tayo magpasensya sa kanila, mapagkumbaba tayo, at saka malumanay tayo sa pananalita natin, no? Hindi tayo nagpapadalos-dalos sa mga sinasabi natin, no? At saka hindi tayo impatient, no? Kaya talagang dapat iwasan natin itong pagiging impatient natin, guys, no? Kung tayo man may pag-uugali na ganito, ang dapat natin gawin ay pag-aralan natin kung paano natin kontrolin yung sarili natin. Magkaroon tayo ng self-control, no? I-master natin itong self-control, magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin, no? Magkaroon tayo ng mindfulness para hindi mag-trigger sa atin itong pagiging impatient natin, no? Para hindi tayo makagawa ng mga decisions na pwedeng makapahamak sa atin or pwedeng pagsisihan natin sa bandang huli. Ang maganda na hubugin natin yung pagiging patience natin or pasensyoso natin sa halip na magiging patience tayo, no? Para hindi tayo mapahamak, para hindi tayo magkasala sa Diyos, para hindi tayo magkasala sa kapwa natin, no? Yun lang naman, guys, yung aking mai-share sa araw na to. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.